Magandang umaga Pilipinas! Isa sa mga madalas nating narinig at nalaman tungkol sa mga programa ng ating pamahalaan ay ang tinatawag na Poverty Reduction Strategy. Pamaraan para mabawasan o matanggal na ang kahirapan sa bawat komunidad sa ating bansa. At isa sa mga ginagawang estratehiya ng ating pamahalaan ay ang pagpapatupad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ngayong edisyon ng ating programa mga kaibigan, ating tatalakayin, alamin, usain at babalikan kung ano nga ba ang tinatawag na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ano ang layunin ng programang ito? Sino ang pwedeng makasama o maging benepisyaryo ng programang ito? At ano ang epekto nito sa mga benepisyaryo? Ang lahat ng ito ay alamin natin sa ilang saglit. Dito po lamang sa ating 30 minutong programang naghatid sa inyo ng samot-saring impormasyon. Ako po si Mark Jelabayon. Maldos. Morning. Good afternoon. 3 o'clock na pala. Okay. So, salamat sa panang ibinigay sa programang samot-saring impormasyon para malaman at maintindihan ng ating mga kababayan ang tungkol sa programang ito ng pamahalaan. So, Sir, para sa ating suking tagapakinig at hindi pa masyadong naintindihan ang programang ito, ano ba ang sinasabing Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps? At ano ang layunin ng programang ito? Yung programa natin, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, yung kilalang programa na to, mayroon siyang tinatawag na international name, yung Conditional Cash Transfer. Dito sa atin niya, yung tawag natin, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Yung pinaka-main goal nito, main objective, sort of that, para mabawasan yung kahirapan ng yung mga kababayan natin. Sabi nga, itong programa na to, isa rin yung tinatawag na Poverty Reduction Program. Mabawasan yung kahirapan na nangyayari dito sa ating bansa. So, ibig sabihin, itong programang ito ay parang solusyon para maibsan yung mga naghihirap. Yes, sir. Isa sa mga solusyon na mabawasan yung kahirapan natin dito sa ating bansa. Ito bang programa na to, nagsimula ba to sa Pilipinas? O yung programa natin, sabi ko nga, sir, nag-umpisa to originally sa Latin America. Ayun. Then nakita ng gobyerno na yung programa na Conditional Cash Transfer, maganda talaga yung epekto niya sa mga pamilya mayroong programa na to. Kaya nung 2008 na pagdesisyonan ng gobyerno ng Pilipinas na magkaroon tayo ng programa dito sa Pilipinas. Ang tawag natin dito sa atin, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So, sa madaling salita, ito ay binibigyan ng pera yung benepisyaryo ng programang ito. Yon. Yes, sir. Ganun na nga. Binibigyan natin, tinatawag natin na cash grant assistance. Ayan. Pero sabi nga natin dito, may mga tawag goals and objectives ng program natin. So, sino ang pwedeng maka-avail nito at ano ang mga criteria o basihan ng pagpili na pwedeng magkaroon ng ganitong benepisyo? Unang-una po, nagkakaroon muna tayo ng tinatawag na household assessment sa lahat ng mga nakatira sa munisipyo na yan. Kung i-detalye po natin, like for example dito sa Catarman, kung napili itong Catarman natin na maging benepisaryo ng programa natin, ang unang gagawin po doon, magkakaroon po ng tinatawag natin na household assessment. Itong household assessment na to, magkakaroon po ng mga interview, kukunan ng impormasyon sa lahat ng mga bahay na nakatira dito ng Catarman. Then after that, itong household assessment na to, mayroong tinatawag na itong questionnaires na to, i-encode natin, ilagay natin sa computer. Then from the computer, may tinatawag natin na proximity test, itong statistical formula. Yung computer natin ang mag-a-assess talaga kung sinong dapat makaka-benepisyo ng programa na to. So, ibig sabihin, yung computer, yung magdidesisyon kung yung taong yan
yung maka-avail ng programa ito. Computer ang mag-identify Ayan. at saka mag-assist based from information gathered during the enumeration. Maganda yan, sir, kasi yung computer, walang kamag-anak. Yes, walang emosyon na mangyayari. Yan. Walang emosyon. So, nabanggit natin yung kung sino ang pwede maka-avail ng programa ito. Now, sino naman yung pumipili? 'Di ba? Sino yung nagsasala na para maging yung taong yan maging benepisyaryo ng programa? Yun na nga, sir. Magkakaroon ng interview. Itong interview na to, ang gagawin yun yung enumerator natin. Itong enumerator natin, hired sila ng DSWD. Ayun. Then, based from information na nakuha dun sa respondent natin, kung sakali man yung interview natin nanay or yung tatay, sa questionnaires dun, mayroong tinatawag natin na 46 indicators. Yung indicators ay tinatawag natin, nakalagay dun kung anong klaseng may bahay mayroon tong pamilya na to, yung education attainment ng nakatira doon, at saka kung nagmamay-ari ba sila ng kasangkapan, o nagmamay-ari sila ng lupain, kung mayroon ba silang ilaw, kung mayroon ba silang comfort room, or kung ilang ba silang membro sa isang pamilya, yun ang pinagbabasihan ng pagpili ng beneficiary natin. Then itong information na to nandun sa household assessment, yun nga sabi ko, ilalagay natin sa computer. Kung tatanungin po natin kung mayroon bang may kinalaman ba dito pagpili yung mga local government officials natin? Wala. Ayun. So, yun yung... May kapangyarihan ba sila? Wala. So, yun kasi yung gusto ko rin maitanong Kasi may naririnig ako na yung pagpili daw ng benepisyo para makakamtan mo yung benepisyo na yan ay kailangan endorsement ni gobernador. Nakikialam si mayor, ganyan, si kapitan. So, gaano po katotoo yung mga sinasabi nila? Ano lang, sir, yung mga elected officials natin at saka kung sino pa man, wala sila pong kapangyarihan na sila ang magpili ng benepisaryo natin. Yun. So, mali yung sinasabi nila. Absolutely, sir. Yun. So, nabanggit natin kanina na pera ang binibigay. So, magkano yung binibigay na pera? Baka malaki pa yung binibigay nilang pera kasi sweldo ko. So, ano ba ang katotohanan nun? Yung cash grant packages natin, dalawang package po yun. Yung tinatawag natin health grant package, tsaka yung tinatawag natin na education package. But before that, kailangan muna yung tinatawag natin na conditionalities, maano muna nila, sundin muna nila yung mga conditional program natin. Okay. So, pag nasunod yung mga conditional program natin, magkano ba talaga yung yung nakukuha nila for health package? Yung health package natin, cash grant package, 500 monthly lang po siya. Regardless of number of family members sa isang household, 500 pesos lang po. So kahit isang anak lang? Kahit isang anak lang, kahit isang dosina yung anak, kahit 5 yung anak, 500 ba rin. Okay. Yung sa education cash grant package natin, and every child, makakatanggap sila ng 300 as long as nag-aaral sila sa daycare or sa elementary or sa sekundarya. Basta, ang yung edad nila is 3 to 14 years old. 3 to 14 years old. 3 to 14 years old. 300 per child. So, ibig sabihin, kung 12 yung anak mo, so 12 yung makatanggap ng 300. Yun po yung mayroon tayong limitations doon sa number. Ang maximum lang na bata na makakatanggap ng ganong education cash grant package, 3 lang po. 3 lang. Like for example, kung itong isang pamilya mayroon nag-aaral na 5, yung pipiliin po lang po natin yung pinaka lower grade sa 5 nag-aaral na yon. Yung 2, hindi na sila makakatanggap ng education cash grant package, pero hindi sila kasama pa rin sila sa kondisyon ng program natin. Okay. So, halimbawa, ganito. Yung isang pamilya na yan, kasali na. So, beneficiary na sila ng 4Ps. Pero, hindi nila nasunod yung mga sinasabi nating kondisyones. Ano ba yung mangyayari sa kanila? Pwede bang mawalan sila ng sustento, ganyan? O pwede lang bang bawasan? So, anong mangyayari? Kung sa health, di sila makakomply ng condition, di sila makakatanggap ng 500. Ayun. Kaso nga lang sa health, maraming mga condition na nakakaakibat doon sa 500 sa health natin. Like for example,
Kung isang pamilya mayroong buntis sa isang pamilya, kailangan lahat ng mga prenatal na susundin ng itong buntis na miyembro ng pamilya. At saka, kailangan manganak siya sa health center or kailangan Sa ospital. nagpapanak sa kanya is tinatawag natin na skilled birth professional. Ayun. Isa yun sa mga kondisyonis ng health natin. Yung ibang kondisyon ng health natin, yung mga bata natin nag-edad 0 to 5 years old, kailangan na regular po sila pumupunta ng health center. Ayan. Paano yung tatay ang nagkasakit? Ano ba Yung yan? tatay natin, technically, kahit anong lang natin doon, pag nagkasakit sila, para di po tayo ma-confuse, yung health package natin, yung conditions natin ng for health, focus po tayo sa mga kabataan. Kabataan, Oo. I see. Focus po tayo at saka sa mga buntis na nanay. I see. So, Pero kung nagkasakit si tatay, hindi siya pumunta ng health center, hindi maapektuhan po yung cash grant niya. pero yung responsible sa kondisyonis na ito, yung mga magulang. Of course, yung mga Yung mga magulang. magulang. Kasi silang magdadala sa mga anak nila papuntang health center. So may narinig akong parang isang sabi-sabi lang doon sa isang kakilala ko na pinatigil yung benepisyo kasi yung tatay daw lasinggero. So pwede ba 'yon? Isa yun. Oo. Isang rason yun na pwede matigil yung cash grant nila. Kasi tawag natin doon, misuse of grants. Ayun. Pag mayroong napatunayan natin na misuse of grants, yung unang basis na misuse of grants, ano lang muna yun, warning. Okay. Yung pangalawang basis nagkaroon ng misuse of grants, temporarily, suspend po natin yung cash grant nila for 3 months. Ayun. Kaya siguro yung iba nagkakaroon ng reklamo kasi hindi pa nila alam yung mga kondisyones. So, Sa mga beneficiaries natin, alam nila yung mga Ayun. kondisyonis ng program So, natin. ayun. Kaso nga lang, may mga pamilya talaga tayo na yung problema natin doon, talaga yung mga ugali talaga ng pamilya. Ayun. Pero Mm. unti-unti, Isa rin yun talaga. unti-unti, yung tinatawag natin na family development sessions, ini-educate natin yung mga pamilya na to, kinakapacitate natin yung pamilya na to, para at least naman lang, yung behavior nila, at least mayroong may pagbabago. So, kailan po ito nagsimula? Sa Northern Summer natin, sir, nag-umpisa dito noong 2008. So, yung 3 years na? 4 years? More than 3 years na for Northern Summer. Yung naunang 10 munisipyo. So, sa more than 3 years, meron bang pagbabago? Itong, Based from testimonies ng mga stakeholders natin, like for example for education, nagkaroon talaga ng significant increase ng attendance Ayun. natin. May significant increase ng enrollment rate natin. Then, sa health naman natin, marami na ngayong nag-a-access ng health facilities natin. Not unlike before, yung mga nanay natin hindi marunong pumunta ng health center. Ngayon yung mga nanay natin marunong silang pumunta ng health center. ayun. Yung mga nanay natin hindi alam yung mga bakuna-bakuna. Oo. Ngayon alam na ng mga nanay natin kung ano yung mga bakuna-bakuna na yan. Ayan. So, halimbawa po, pag mayroong nagreklamo, so, mayroon po bang ginagawang pagbe-verify o mayroon pang ginagawang parang pag-aaral kung bakit siya nagreklamo, ganyan, na pwede bang pag-aralan kung ano talaga ang punot dulo, bakit siya naputulan. Siyempre, hindi naman yan magreklamo, hindi naputulan o hindi nabawasan. So, mayroon pang po bang pag-verify na gano'n? Yes sir, mayroon po tayong sistema dyan. Yung tawag ng sistema natin dyan, grievance redress system. Ayun. Then yung pagrereklamo po ng programa natin, marami po siyang modes. Pwede siyang mag-text. Meron tayong I see. So, high-tech na pala tayo. Yes, so meron tayong hotline number. Ayun. At saka pwede namang silang sumulat, yung tinatawag natin snail mail, parang susulat lang sila, at saka ibibigay sa staff. At saka meron naman tayong yung pinaka-basic natin, at saka mode of complaint, yung tinatawag natin grievance form.
Meron tayong Yun. grievance form. So, mayroon talagang nakalaan na parang forma na Yes. kung saan pwede silang mag-filled up Oo. na isa-submit yon na pwedeng basihan sa pag-verify. Yes, sir. Oo. Yan. Yun nga sabi ko nga, nakasistema po siya. May So, system maganda pa tayo. talaga yung nito programa kasi kung sa ano pa, alam na kung ano yung Paano paparoonan. magreklamo? O, Hindi yan. problema yung magre-reklamo kahit anong mode ng complaint na gagamitin niya at saka alam ng mga beneficiaries natin ng programa natin kung paano magreklamo. So, naka-experience na ba kayo yan na parang may nagreklamo tapos talagang hot na masyado yung ano niya? Ano siya, Mark? Marami talagang nagrereklamo. Ganyan talaga. Yung pinakamaraming captured complaints natin, ito nagre-reklamo na beneficiary, na mga pamilya na hindi kasali sa program natin. Yun ang pinakamaraming nagre-reklamo. At saka, yung pangalawang maraming nagre-reklamo, nabawasan yung cash grant nila. Okay. So, last question na lang ito, sir. Pwede bang maging tamad ang isang beneficiaryo ng 4Ps? Hindi pwede sila maging tamad kasi sa amin po, sa nag-implement ang programa natin, kasi nag-advocate po kami, yung tinatawag natin na kung una wala silang garden, kailangan magkaroon sila ng garden ngayon. Nung una, hindi siya nakikialam sa barangay, hindi sila pumupunta ng mga general assembly ng barangay, kailangan ngayon makialam na sila. Ayun. Din nung una, kung hindi sila nagpa-participate sa mga school activities, ngayon kailangan mag-participate na sila. Most likely, kung sabihin natin na magiging tamad sila, hindi sila pwedeng maging tamad. Kasi kaparte po yun Sa kondisyones. pag-educate natin sa kanila na kailangan talaga ang kung responsabling magulang ka at saka responsabling citizen ka dyan sa barangay, kailangan may mga sessions tayo kung paano maging ganun sila. Ayun. So, parang ini-educate din yung mga magulang na porkit binibigyan ng pera, yung dating ginagawa nila, parang hindi na nila ginagawa kasi naghihintay na lang ng pera. Pero ano lang yun, sir, meaning misconception po yun. Yan. Sabihin nila, itong Pantawid Pamilya Beneficiaries, naghihintay lang sila ng cash grant. Imagine natin, yung maximum na makukuha ng isang pamilya, 1,400 naman. Ano ngayon yung value ng 1,400 sa panahon na ngayon? Kaya hindi siya talaga kapani-paniwala na yung beneficiaries natin umaasa lang sa cash grant ng programa natin. So, hindi pwede. Hindi Tsaka, po pwede. pwede rin siyang mawala ng benepisyo Pag walang... pag ganyang ginawa nila. Yun. So, mas maintindihan ng ating tagapakinig yung talagang itong programang ito na kasi maraming nagsasabi na yung epekto niyan pwedeng maging tamad. So, hindi pala. Hindi po yun totoo. Oh, yun. Hindi po yun totoo. So, maraming salamat, Sige, Sir thank you. Maldos. And sana sa sunod maging Okay. may interview na rin kita ulit. Okay, sige.